Kabanata 431. Ano ang sinabi mo? Nanginginig si Leonard habang nagsasalita, natatakot sa titig ni Bettina. Hindi niya inaasahan na ang galit ng pamilya't Allen ay mauuwi sa mga durog na bato bago pa man ito nagsimula. Tino ba talaga ang mga taong ito? Maglaho, ipapawalo ko kayong lahat. Tigaw ni Bettina. Inilabas ni Bettina ang kanyang telepono at nag-video call kay Mark. Ibinalik ni Bettina ang telepono sa mga kapamilya. Kinilabutan ng lahat dahil nakita nila ang mukha ng isang binata sa screen. Siya ay walang emosyon at walang pakialam. Young Master, lahat ng mula sa pamilya Allen ay nandito, sabi ni Bettina. Sige, salamat sa trabaho mo. Nanatiling walang pakialam si Mark. Ibinaling niya ang tingin kay Leonard at sinabing, Leonard, sinabi ko na sa iyo bago mawala ang pamilya Allen. Bakit hindi ka naniwala sa akin? Umisi siya. Oo, medyo nasa sabik si Mark ngayon. Ang mga salitang ito ay nahulog sa pandinig ng lahat sa pamilya Allen na parang kulog. Ang takot, pang-aapi, at kawalang paniwala ay mabilis na kumalat sa loob ng kanilang mga puso. Alam ng lahat kung ano ang nangyayari ngunit ito ay ang pamilya Allen pagkatapos ng lahat. Paano kaya sila ay napaka-vulnerable sa oras na ito? Ang buhay ng lahat ay nasa kamay ng lalaking ito na nagngangalang Mark Orleans. Nagulat si Leonard at natulala. Wala pang 4 na oras, hindi ba? Hindi pa dumarating si Don. Magagawa ni Mark ang gusto niya. Young Master Orleans. I was wrong. We were all wrong. Please give us a second chance, nanginginig si Leonard habang nagsasalita. Si Mark, na nakita niya sa screen, ay nagparamdam sa kanya na para siyang kaharap sa Diyos. Hindi. Bakit kita bibigyan ng pagkakataon? Ngumiti si Mark. Sarili nilang gawa ito. Young Master Orleans, kasalanan ni Landon ang lahat. Lahat ng tao dito ay walang kasalanan. Nakikiusap ako sa iyo, hayaan mo na ang pamilya natin. Lumuhad ako sa harap mo. Tinundan ito ng iilan sa pamilya at sabay-sabay na lumuhad sa sahig. Hindi matiis ang tensyon sa kwarto. I'm kneeling too. I don't wanna die. Please, umiiyak na sabi ng magandang ginang na mayabang na sandali. Takot na takot siya. Walang nakagawa sa kanya ng ganito kay Tikot sa buhay niya. Wala man lang si Mark sa harapan niya, pero kinilabutan pa rin siya. Sunod-sunod na napaluhod ang mga miyembro ng pamilya Allen. Nanginig ang katawan ni Leonard at ang mukha nito ay parang may edad na 10 taon pa. Ano na ang mangyayari sa pamilya Allen ngayon? Mawawasak ba ang pamilya Allen? Young Master Orleans, alam kong mali ako. I'm so sorry, sabi ni Leonard habang nanginginig na napaluhod. Takot na takot ang pamilya Allen. Bakit lumuhad din ang ulo ng kanilang pamilya? Hindi. Wala sa iyo ang kasalanan. Pero kasalanan mo ang pagpapalaki ng apo mo sa basurahan. Tinabi ko sa iyo na lahat ng pag-aari mo ngayon ay hindi na sa iyo. Nawawala ang pamilya mo ngayon. Lalaki ako. Ng aking mga salita, mamig na sabi ni Mark. Natigilan si Leonard na paupo sa lupa. Hindi siya makahinga. Ginawa talaga ito ni Mark. Sino nga ba ang kanyang mga magulang para sila ay maging makapangyarihan? Ang pamilya Allen ay tapos na para sa Bettina, move on na tayo. Sabi ni Mark. Oo, Young Master. Matapos mabitin ang video call, itinaas ni Bettina ang kanyang kamay at sinenyasan ang mga tao sa labas na pumasok. Kumalat ang takot sa mukha ng lahat. Ang araw na ito ay minarkahan ang pagtatapos ng pamilya Allen. Sa buong bansa, anumang bagay na pag-aari ng pamilya Allen, maging hotel, restaurant, nightclub, o country club ay sunod-sunod na pinapatay ang kanilang mga signboard. Noong una, akala ng mga tao ay may blackout kaya hindi na nila masyadong pinansin. Ngunit nang sabay-sabay na pinatay ang isa, dalawa, at pagkatapos ay daan-daang mga palatandaan sa iba't ibang bahagi ng bansa, nagkaroon ng halo-halong reaksyon mula sa lahat. Ano ang nangyari sa pamilya Allen ng gabing iyon? Sa mga tirahan ng pamilya Champ sa loob ng Big Four. Kumalat ang balita at karamihan sa pamilya Champ ay natarante ng marinig ito kasama na si Cheryl. Anong nangyayari? Kahit ano at lahat ng pagmamayari ng pamilya Allen ay pinatay ang signboard light sa loob ng kalahating oras. Anong nangyari? Sineseryoso ito ng pamilya Champ at naalarma.
Para mamatay ang mga ilaw sa ganitong lawak, tiyak na hindi ito isyu sa kuryente o anumang sakuna. Ibig sabihin lang nito ay may nangyaring masama sa pamilya Allen. Gayunpaman, ang pamilya Allen ay isa sa 4 na pinakadakilang sambahayan. Ano ang posibleng mangyari sa kanila? Nais bang i-update ng mga negosyo ng pamilyang Allen ang kanilang mga signboard? Iyon ba ang dahilan kung bakit nila pinatay ang mga ito sa isang gabi? Kung hindi, paano pa nila ito ipapaliwanag? Alam ng lahat kung ano ang kinakatawan ng mga ilaw. May malaking nangyayari. Ano kaya yan? Cheryl, ikaw na ang bawalang makipagsabayan sa pamilya Allen. Alam mo ba kung anong nangyari? Hindi kumukurap na tanong ng pinuno ng pamilya Champ. Lahat ng mga inapo ng pamilya Champ ay nakatingin kay Cheryl, puno ng curiosity ang kanilang mga mata. Hanggang ngayon, wala pang nakatanggap ng balita tungkol dito. Ako. Hindi ko rin alam. Nahuli si Cheryl sa bagay na ito. Kanina pa niya pinapansin ang pamilya Allen pero hindi niya akalain na may ganito kaseryosong mangyayari sa kanila magdamag. She added, pero nabalitaan ko na ilang araw na ang nakalipas, may nanloob sa bahay ng pamilya Allen sa gabi. Ano? Isang break-in. Baka ang pamilya Alonso. Gulat na tanong ng isang miyembro. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Ang lahat ng mga inapo ng pamilya Champ ay nagtinginan sa isa't isa na may pagkadismaya, kasama na ang patriarka ng pamilya. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Hindi gagawin iyon ng pamilya Alonso. Kung gagawin nila, tiyak na gagantay ang pamilya Allen sa araw ding iyon. Umiling si Cheryl habang nagpaliwanag. Ang nakakatuwa ay may nanloob sa bahay ng pamilya Allen pero makalipas ang 2 araw, parang walang nangyari sa kanila. Parang walang nangyari. Nabalitaan ko na nabali rin ang binti ni Landon. Bes. Sa oras ng kanyang pinsala, dapat nangyari ito sa gabi ng break-in. Cheryl, anong sabi mo? May nanghihimasok ang pamilya Allen sa gabi at nabali ang paa ni Landon pero kinuha nila na parang walang nangyari. Tanong ng isang tao sa pamilya. Ito ay magiging isang malaking kahihiyan para sa anumang pamilya, pabayaan ang mga Allen. Kung nangyari sa pamilya Champ, gagawin nilang mahal ang trespasser. Sa kabila nito, walang ginawa ang pamilya Allen tungkol dito. Ano ang nangyayari? Namulat ang pamilya Champ. Kung sino man iyon, mas mataas siya kaysa sa pamilya Allen. Kaya naman hindi sila nakaganti. Yes, it went like that. What's more, I found out that a hotel under the Allen family was bought off the next day, Cheryl remarked. Iyon ba ay isang paghingi ng tawad? Tanong ng isa sa mga champs. Hindi ako sigurado tungkol doon, ngunit ang taong nanloob sa bahay ng pamilya Allen ng gabing iyon ay tiyak na napakalakas. Puno ng sigasig ang magagandang mata ni Cheryl. Sino sila? Malakas na nag-isip ang isa pang miyembro ng pamilya. Hindi ko alam, umiling si Cheryl. Pagkatapos, bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono na ikinagulat niya. Natahimik ang lahat sa pamilya Champ. Pagkababa ng telepono, tinanong ng padre de pamilya, Cheryl, anong nangyari? Papalapit na ang isang nunal na itinanong ko sa pamilya Allen. Isa siya sa mga bantay ng pamilya nila, sabi ni Cheryl. Pasukin mo siya at sabihin sa atin kung ano ang nangyari, utos ng guro. Ang iba pang miyembro ng pamilya Champ ay sabik din na malaman kung ano ang nangyari. Ang daming nangyari overnight. Maya-maya, pumasok ang isang lalaking duguan ang mukha, bakas pa rin ang takot sa kanyang ekspresyon. Lumapit si Cheryl sa kanya at tinanong, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa pamilya Allen? Napakahirap na makalusot sa pamilya Allen. Ang nunal na ito ay isang mababang ranggo na gwardya sa kanilang mga tirahan. Wala na ang pamilya Allen. Nanginginig pa ang lalaki. Bumagsak siya sa lupa sa harap ng pamilya Champ. Nagtinginan ng mga taong ito na hindi makapaniwala. Ano ang ibig niyang sabihin nang wala na ang pamilya Allen? Ano ang kahulugan nito? Nawala kaya sila ng ganun-ganun lang? Could you clarify, what do you mean sa wala na ang pamilya Allen? Napakunot-noo si Cheryl. Bakit takot na takot ang taong ito? Nawasak ang pamilya Allen. Ulalas ng lalaki habang naglalaro sa kanyang isipan ang takot sa pamilya Allen. Lalo siyang naging hindi mapakali. Ano? Nawasak ang pamilya Allen. Sa isang sandali, walang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Ano ang nangyayari?
Ang isa sa apat na pinakadakilang sambahayan, ang pamilyang Allen, ay napakadaling nawasak. Paano kaya iyon? Natigilan si Cheryl. Pagkatapos ng lahat, ang apat na pamilya ay hindi gaanong naiiba sa mga tuntunin ng kapangyarihan at impluwensya. Maaaring ang pamilya Allen ang pinakamahina sa kanilang apat, ngunit tiyak na hindi ito sapat na masama para tuluyan silang masira. Sa pagkawasak ng pamilya Allen, nasa panganib din ba ang pamilya Champ? Paano ang dalawa pang pamilya? Sabay-sabay na tumayo ang pinuno ng pamilya Champ. Tell me clear, who destroyed the Allen family? What on earth is going on? Nakakabigla ang lahat. Ang pamilya Allen ay nawasak sa isang gabi. Hindi nakakagulat na ang lahat ng mga signboard ay tumigil sa pagkinang. Ito na ba ang katapusan ng pamilya Allen? I don't know much. Ang alam ko lang ang taong Samire sa pamilya Allen ay ang nanloob sa bahay nila noong isang gabi. Hindi namin sila napigilan, sabi ng lalaki na nanlalaki ang mata sa takot. Sino ang taong iyon? Naiinip na tanong ng patriarch ng Champs. Kabanata 432. Walang nagsalita sa pamilya Champ. Nakatitig silang lahat sa lalaking ito na posibleng nakakaalam ng totoo. Paulit-ulit na umiling ang lalaki at sinabing, I don't know. I'm not privy to these things. I only know Leonard broke Landon's leg. The Allens were trying to cover it. Pero ngayong gabi, biglang dumating ang mga taong ito. Again. Para silang mga makina. Hindi namin sila napigilan. Tumugod sila at pinabagsak kaming lahat. Parang alam ko na kung bakit. Tinaktan ni Landon ang asawa ng isang tao, kaya nagpadala ang taong ito ng mga tao para sirain ang pamilya Allen. Nawasak ang pamilya Allen dahil may natama na asawa. Nanginginig ang boses niya habang nakaupo sa upuan niya ang pinuno ng pamilya Champ. Yes, these people are all well-trained. They're too powerful. Para silang mga mersenaryo mula sa United States. At nabalitaan ko na binali ni Leonard ang mga paa ni Landon dahil alam niyang mas malakas ang taong ito kaysa sa kanilang pamilya, kaya't nagkaroon si Leonard. To compromise, patuloy na natatakot ang lalaki. Natroma siya ng husto noong gabing iyon. Walang nagsalita sa pamilya Champ. Ito ay masyadong maraming upang i-proseso. Cheryl, alamin mo kung sino ang taong ito ngayon. Kailangang maging maingat ang master ng pamilya Champ. Maaari itong magdulot ng kaguluhan sa bansa. Oo, tumango si Cheryl. Gayun din, ang kanyang magagandang mata ay puno ng pag-iingat. Sino ang Samire sa pamilya Allen? Naisip ni Cheryl sa sarili na kailangan niyang malaman ito. Kailan pa nagkaroon ng gayong makapangyarihang figure? Habang ang pamilya Champ ay nalilito sa gulat, gayon din ang dalawa pang pamilya. Natarante rin ang mga taong unti-unting nakatanggap ng balita. Walang nag-iisip na posibleng mawala ang pamilya Allen sa magdamag. Ang pamilya Allen ay puno ng mga mapagkukunan. Paano sila mawawala ng ganun-ganun lang? Sino ang gumawa nito? Naging usap-usapan ng lahat. Ang ilang mga tao ay nag-isip na ang pamilya Allen ay nakasakit ng isang grupo ng mga internasyonal na mamamatay tao, at sa gayon sila ay nawasak. Tinabi ng iba na nasaktan nila ang tatlo pang pamilya, kaya nagkaisa ang tatlong pamilya para kalabanin sila. May mga bali-balita pa na ang pamilya Allen ay nakasakit ng ilang pamilyang banyaga. Nagkaroon ng magkakaibang opinyon at pagsasabuatan, ngunit isang bagay ang sigurado. Gustong malaman ng lahat kung sino ang Samire sa pamilya Allen. Melda, narinig mo ba? Tinawagan ni Lani si Melda. Tulog pa rin si Melda at mahinang sumagot. Wala na ang pamilya Allen. Nang marinig ni Lani ang balita, hindi rin siya makapaniwala. Walang paraan. Mom, what did you say? Tinong pamilya ni Allen ang nawala? Umikab si Melda. Alin pa? Hindi makapaniwalang sabi ni Lani. Ang pamilya Allen na binili lang ng boyfriend mong si Mark ng hotel. Ma, niloloko mo ba ako? Natigilan si Melda. Ang pamilya Allen ang sinasabi mo dito. Sa katunayan, sinalungat nito ang loika. Napakalakas ng pamilya Allen. Paano sila masisira sa isang iglap? Sabi ni Lani, hindi, nasa social media na lahat. Lahat ng pag-aari ng pamilya Allen ay tinanggal ang mga signboard nila magdamag. Sa tingin mo, totoo ba? Napabalikwa si Melda sa kanyang pagkabigla at may naisip siyang isang tao dahil kasama niya ito sa pamilya Allen. Ginawa ba ito ni Mark?
Gayunpaman, wala siyang pakialam sa kanya. Bakit ginawa ito ni Mark? Ma, kilala mo ba kung sino ang gumawa nito? Nagtataka si Melda. Hindi ko alam, walang nakakaalam. Melda, alam mo ba? Tell me, who did it? Tinilip siya ni Lani. Hindi rin alam ni Melda ang sasabihin. Hindi man lang niya binanggit na huling pumunta siya sa tirahan ng pamilya Allen kasama si Mark. I think it might be Mark, she blurted. Ano ba? Nagbibiro ka ba, Melda? Hindi ka pagising, ano? Paano siya? Naku, dadating na ang kaibigan ko, kailangan ko nang umalis, mabilis na sabi ni Lani at ibinaba ang telepono. Nagkibit balikat siya. Mark. Hindi niya nakuha. Paano kaya siya? Si Mark ay bumili ng isang hotel mula sa pamilya Allen. Hindi naman masama. Ngunit tungkol sa pagtatakda sa pagsira sa pamilya Allen. Malamang na mas mahirap para kay Mark na gawin iyon kaysa sa pagpapalipad ng mga baboy. Imposible lang. Well, inisip ni Lani na imposible iyon at nakalimutan na niya ito. Pagkatapos noon, pinuntahan niya ang kanyang kaibigan. Walang pagpipilian si Melda kundi ibaba ang kanyang telepono. Kung hindi si Mark, sino pa kaya ito? Upang maging patas, naramdaman ni Melda na walang motibo si Mark. Ito ay dapat na trabaho ng ibang tao. Wala itong kinalaman kay Mark. Masyado siyang nag-iisip. Sa ibang lugar, maagang nagising si Queen. Papasok na sana siya sa kanyang trabaho nang biglang may tumawag sa kanya. Anong sabi mo? Nawasak ang pamilya Allen. Kailan nangyari? Ngayon lang. Imposible. Nagulat si Queen. She put down her phone and mumbled, how's it possible? Meron bang tao sa bansa na posibleng sirain ang pamilya Allen? I don't think so. Sino ang may gawa noon? Young Master, narito ang lahat ng negosyo sa ilalim ng administrasyon ng pamilya Allen. May ipinadala na ako para iabot sila. Ipinasa ni Bettina ang isang makapal na dossier kay Mark. Okay. Bettina, magpahinga ka na. Nasiyahan si Mark. Masyadong magaling si Bettina sa kanyang trabaho. Sa pagtulong sa kanya ng isang tulad niya, wala nang dapat ipag-alala si Mark. Sure, sagot ni Bettina at lumabas na. Pumasok si Mark sa kwarto para makitang natutulog pa si Lilibeth. Lumapit si Mark at hinalikan siya. Binuksan ni Lilibeth ang kanyang napakarilag na mga mata. Honey, may trabaho ka na. Para sa iyo ito, sabi niya. Si Lilibeth ay kanyang asawa kaya natural, ito lang ang ibibigay ni Mark sa kanya. Ano ito? Umupo si Lilibeth. Natarante siya matapos itong makita. Iyon ang lahat ng negosyong pag-aari ng pamilya Allen. Hobby, what are you doing? I don't want this, seryosong sabi ni Lilibeth. Paano kaya niya matatanggap ang mga ito? Higit pa rito, gusto pa rin niyang maging assassin para itulak ang sarili sa susunod na antas. Walang oras para dito. You should. I'm giving it to you anyway. If you have this, you'll have your own influences. If you can compete with Ramon, you can take back what belongs to you, paliwanag ni Mark. Pero, ito, tama si Mark. Sa napakalaking portfolio ng iba't ibang industriya sa kanyang plato, maaari siyang makinabang ng husto dito. Humisi si Mark at nagpumilit, kunin mo na. Pwede mo ring hayaan si auntie kung gusto mo. Bukod dito, wala nang magandang gawin ang nanay niyang si Liza. Mas mabuting nasa ilalim niya ang mga negosyong ito para makakuha siya ng mga taong protektahan siya. Sa ganitong paraan, hindi tatangkain ni Ramon ang anumang nakakatawang negosyo. Hobby, hindi ka ba natatakot na lalakas ako at matapakan kita? Malambing na sabi ni Lilibeth. Nadala si Lilibeth sa puntong napatulala. Hindi niya akalain na magiging ganito kabait si Mark sa kanya. Malapit nang matuno ang puso ni Lilibeth. Ano ang dapat ikatakot? Nakangiting sabi ni Mark, kapag sapat na ang kapangyarihan ng asawa ko, aasa ako sa kanya. Hindi papayag ang personalidad ni Lilibeth na ipagkanulo siya nito. Si Mark ay naniwala dito. Bihira nang ngumiti si Lilibeth ngayon. Iisip niya sa sarili na dapat niya itong gawin. Deep down, she was willing to progress their relationship, maybe even let Mark depend on her. Bilang karagdagan, maaari niyang bigyan si Liza ng isang bagay na gawin at panatilihin siyang ligtas. Lumapit siya sa tenga ni Mark at bangulong, Hobby, thanks. I will handle them well. You can take them back when you want.
At saka, you little pervert, may crush ka ba kay Trisha? Mabilis na umiling si Mark. No. Please wag mo akong intindihin. Ako. Little pervert, sambit ni Lilibet. Si Mark ay nasira sa loob at mabilis na sinabi, hindi, hiniling ko lang kay Trisha na magtrabaho para sa akin sa loob ng 5 taon. Hindi ako interesado sa anumang bagay. Nagkamali talaga si Mark. Ganoon ba? Nagningning ang mga mata ni Lilibet. Hindi ba niya naintindihan si Mark? Nakonsensya si Lilibet. Paano siya nag-iisip ng ganoon? Sumagot si Mark, oo, tama. Si Trisha ay may lakas ng loob. Paano ko mapipilipit ang braso niya ng ganoon? I'm sorry, guilt na sabi ni Lilibet. Tumawa si Mark. Napaka-cute ng kanyang asawa. Nagkatinginan silang dalawa at pulang-pula ang mukha ni Lilibet. What a little pervert. Ibinaba ni Lilibet ang dossier sa kanyang mga kamay. Ito ay isang malaking proyekto. Ngayon, mas mabuting sabihin kay Liza at hayaan siyang harapin ito. Kailangan niyang ipagpatuloy ang trabaho bilang isang mamamatay tao. Hindi niya maaaring ipaalam kay Mark ang tungkol dito. Iginagalaw ni Lilibet ang kanyang mahahabang balingkinitang mga binti habang papalabas ng hotel. All of the sudden, may nakilala siyang si Trisha. Sa katunayan, alam din ni Trisha na nawasak ang pamilya Allen. Sa sobrang gulat niya ay hindi siya makatulog magdamag. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa hotel para kausapin si Mark. Boss, bati ni Lilibet. Ganito ang tawag niya kay Trisha dahil siya ang kanyang amo. Isa pang bagay na kailangan sabihin ni Lilibet kay Trisha ay huwag ibuhos sa isang kaluluwa na siya ay isang mamamatay tao. Don't call me that. I'm not qualified for the title, sabi ni Trisha habang nakangiti sa kanya. Sigurado siyang si Lilibet ang asawa ng Samire sa pamilya Allen. It's my duty. Also, I want to tell you something. Please don't tell Mark about my job, sabi ni Lilibet habang matagal na nakatitig kay Trisha. Alam niyang hindi niya ito may tatago ng matagal, ngunit dapat niyang sikaping gawin ito hanggat kaya niya. Kailan malalaman ni Mark ang tungkol dito? Kabanata 433. Huwag mong sabihin kay Mark. Napatulala si Trisha. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto pa nitong gawin ni Lilibet. Ang pagsira sa pamilya Allen ay isang malinaw na pagpapakita ng lakas ni Mark. Kaya bakit gusto pa rin ni Lilibet na maging isang assassin? Hindi na kailangan iyon. Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Tanong ni Trisha sa kanya. Kasi asawa ko siya, sagot ni Lilibet. Siya ay may sariling mga paraan ng pag-iisip. Nais niyang pagbutihin ang sarili. Kung patuloy niyang gagawin ang kanyang mga gawain ng walang pagkukulang, siya ay patuloy na mapapabuti. Gayunpaman, tutol si Mark sa kanyang propesyon. Walang paraan si Lilibet kay Mark tungkol dito. Kung sinabi niyang ayaw niya itong ituloy, hindi talaga siya makakatanggi. Naiintindihan ko, sabi ni Trisha, nagsimulang makita ang mga bagay mula sa kanyang pananaw. Bakit naging mahiyain si Lilibet? Dahil ba gusto niyang maging independent at hindi umasa kay Mark? Iyon ba ang dahilan kung bakit gusto niyang gawin ang isang mapanganib na trabaho? Iyon ang pinakamalamang na kaso. Kaya lang medyo hinangaan ni Trisha si Lilibet. Si Lilibet ay mas mahusay kaysa sa kanya kahit na pareho silang babae. Salamat. Tapos na ang bodyguard job, please leave a review under my profile. Si Lilibet ay higit na nagmamalasakit dito. Sa isang mataas na rate ng tagumpay. Ang kanyang sindikato ng pagpatay ay makikipag-ugnayan sa kanya para sa mas mahusay at mas mahusay na mga trabaho. At ang kanyang reputasyon bilang isang profesional na mamamatay tao ay lalago lamang. Kung mananatili siya sa ganoon, tiwala siya na maaari siyang maging nangungunang mamamatay tao. Okay, sabi ni Trisha. Tumango si Lilibet, tumalikod at umalis. Matapos iwan ni Lilibet si Trisha, nagpunta siya upang kausapin si Liza tungkol sa mga usapin. Natahimik si Trisha. Mapalad siyang hindi alam ni Lilibet ang iniisip niya noong mga oras na iyon. Buti na lang nabuhay siya. Si Lilibet ay isa pang paraan para mabuhay. Hindi mahalaga kung siya ay patay o buhay. Iniisip niya kung alam ni Lilibet, magagalit ba siya. Nag-overthink ka, naisip ni Trisha sa sarili. Si Lilibet ay hindi isang psychiatrist. Paano niya nalaman ang iniisip ko? Hindi niya malalaman. Gaman ang pakiramdam ni Trisha.
Hinanap niya si Mark at handa nang magsimula sa negosyo. Noong nakaraang gabi, nakipag-usap siya sa kanyang mga magulang na hindi na siya magkakaroon ng maraming oras para pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Hindi ito masyadong tinanggap ng kanyang mga magulang. Matapos marinig ang sinabi ni Trisha, nagulat ang kanyang mga magulang. Pumayag lang sila. Pagkatapos ng lahat, nag-iisang sinira ni Mark ang pamilya Allen. Isa pa, pagkatapos na sirain ni Mark ang pamilya Allen, maaari niyang kunin ang pamamahala sa negosyo ng pamilyang Allen. Iyan ay kamangha-manghang balita. Hahayaan siya ni Mark na pamahalaan ang karamihan sa mga negosyo. Ito ay isang magandang pagkakataon para mas malantad ang kanyang sarili, at marahil ay mas mapalapit pa sa iba pang 3 pamilya. Takaibuturan, hindi napigilan ni Trisha ang trabahong ito. Nadama niya na sa susunod na 5 taon, bibigyan siya ng maraming pagkakataon, at hindi niya pinaplano na sayangin ang mga ito. Pagkalipas ng 5 taon, bumangon ang kanyang pamilya. Baka mapalitan pa nila ang grade 4 na pamilya. Natuwa si Trisha sa naisip. Lumabas si Mark sa building at nakita niya si Trisha sa labas. Nararamdaman niya sa kaloob-looban niya na matalino ang babaeng ito kaya maaga siyang pumunta rito. Director Orleans, lumapit si Trisha at binati siya. Nang makita niya si Mark, nakaramdam siya ng kaunting takot sa kanyang puso. Ang lalaking ito ay maaaring walang hitsura na kakaiba, ngunit sinira niya ang pamilya Allen. You don't have to call me that. Just call me Mark. Walang pakialam si Mark sa mga pamagat. Gusto niyang gawing simple ang mga bagay. Oo naman. Tumanggo si Trisha. Well, ano ang kailangan mong gawin ko sa susunod? Inaasahan niya na kunin ang mga negosyo ng pamilya Allen, ang pag-asam ng lahat ng mga bagay na matututunan niya ay nagpasigla sa kanya. Pamahalaan ng hotel na ito, sabi ni Mark. Masyadong marami si Yolanda sa kanyang plato, kaya dapat si Trisha ang pumalit. Bukod dito, may iba pang plano si Mark kamakailan. Hahayaan niyang isa-isa silang haharapin ni Trisha. Itong hotel lang. Paano ang pamilya Allen? Tanong ni Trisha sa mahinang boses. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga iyon, sabi ni Mark. I'll let my wife manage it. Nadurog ang puso ni Trisha. Paano ko ito magagawa? Oh, napabuntong hininga si Trisha. Hindi niya maitakpan ang kanyang pagkabigo. Siya ba ay mamamahala sa hotel sa loob ng 5 taon? Ano ang punto? Kung siya ay naging isang direktor, maaari siyang pumalit ng higit pa. Ito ay isang pag-aaksaya ng kanyang kadalubhasaan. Naramdaman ni Trisha na gusto siyang turuan ni Mark ng leksyon na gusto niyang sayangin ang kabataan niya sa loob ng 5 taon. Sa oras na iyon, siya ay higit sa 30 taong gulang. Gustong umiyak ni Trisha ngunit walang luhang lumalabas. Siyempre, hindi magpapaligoy-ligoy si Mark na nagsasabi na nagpaplano siya ng sarili niyang business empire. Susundan niya si Trisha sa takdang panahon. Si Mark ay higit na nagtiwala kay Yolanda pagdating sa trabaho. Sumabay lang si Trisha sa agos ng mga bagay-bagay. Pupunta si Mark sa kanyang combat classes, kaya kailangan niyang bumalik sa Hotel Luna. Kailangang pamahalaan ni Trisha ang 9 days hotel sa ngayon. Ngayong nandito ka na, aalis na ako, sabi ni Mark. Oo, mamantong hininga ulit si Trisha. Oo naman, si Mark, isang young master ng isang top-notch na pamilya, ay gustong-gustong bigyan ng hirap ang mga tao. Wala siyang pinagkaiba kay Landon. Ang tanging pagkakaiba nila ay nasa paraan ng kanilang pagpapahirap sa kanilang biktima. Pinahirapan sila ni Landon sa pisikal habang si Mark ay pinahirapan sa isip. Si Trisha ay nasa masamang kalooban. At saka, huwag kang magpapaligoy-ligoy pa sa pagsasabi kahit kanino na ang hotel na ito ay akin, o na ang pamilya Allen ay nawasak ko para sa bagay na iyon, paalala ni Mark sa kanya. Sige, sabi ni Trisha. Pagkatapos ay lumabas si Mark. All this while, hinihintay na siya ni Yolanda sa sasakyan papuntang Ocean City. Gayunpaman, pagdating niya sa paradahan ng sasakyan, nakita ni Mark ang isang sports car na nagmamaneho. Alam ni Mark kung kanino pagmamayari ang kotseng ito. Pag-aari ito ng nakababatang kapatid ni Trisha na si Aaron. Nagkataon lang. Alam ba ni Aaron na dito nagtatrabaho ang ate niya? Nakita din ni Aaron si Mark. Ninitian niya ang sarili sa loob ng sasakyan. Nasa passenger seat ang isa pang babaeng kakasundo niya pa lang. Kukuha sila ng kwarto sa oras na iyon.
Mahal, bakit ka nakatingin sa talunan na yan? Kilala mo ba, ang kagandahan sa tabi niya ay isang gold digger sa simula. Napansin niyang inisyo ni Aaron si Mark mula sa kotse, kaya kailangan niyang tanungin ito. Hindi siya talo, nakangiting sagot ni Aaron. Hindi niya moari. Paano kaya naging mayaman si Mark? Matagal niya itong pinag-isipan ngunit isa lang ang kanyang mahahanap na paliwanag, ang ganda ng past life niya. Kung hindi, hindi man lang siya makakahanap ng girlfriend. Nako, kung hindi siya talo, sino siya? Tulala, pang-aasar ng magandang babae. Oo, masasabi mo yan. Pagkatapos noon ay pinark na ni Aaron ang sasakyan. Lumabas ang dalawa sa sasakyan at lumapit si Aaron kay Mark kasama ang babae sa kanyang mga bisig. Nasaan si Brenda? Bakit hindi mo siya kasama? Ngumuso si Aaron. Siya ay gumugol ng labis na pagsisikap sa paghabol kay Brenda para lamang si Mark ay sumakay at sunduin siya. Paanong hindi siya magagalit? Last time, inatake pa siya ni Brenda nang wala sa oras. Tumulyap si Mark sa kanya at hindi siya masyadong inabala na kausapin siya. Mas lalong ikinagalit ni Aaron. Anong ginagawa mo dito? Tayo rin ba itong lugar? Tinabi ni Aaron sa kanyang sarili na hindi iyon ang kaso. Paano kayang pagmamayari ni Mark ang napakaraming hotel? Sa lahat ng oras na ito ay naging abala siya sa mga babae, kaya hindi niya alam na nawasak na ang pamilya Allen. Hindi naman sayo yun eh. Nagkibit balikat si Mark at saka sumakay sa sasakyan ni Yolanda. Pinabalik ni Yolanda si Mark. Matagal na ring hindi nakita ni Mark si Brenda. Hindi niya alam kung nasaan ang tanggang babaeng ito. Mabuti pang huwag na siyang magpakita sa harapan niya. Mukhang umaasa siya sa asawa niya, no wonder he had a Lincoln. The lady driving it just now was pretty though. Ganun ba kababa ang standards niya sa mga lalaki? Ungol ng magandang babae. Medyo naiinis si Aaron. Hindi ba siya pinapasin ni Mark? Kung sa kanya ang hotel na ito, itatapon na niya ito sa sandaling ito. Humph! Ano ang dapat ipakita? Naisip niya, kahit hindi ito sa akin, tiyak na hindi rin ito sa iyo. I guess so? Ngumuso si Aaron. Wag na nating isipin ang isang tanga na katulad niya. Darling, iniisip kita. Pasok na tayo. Hindi na nakapaghintay ang magandang babae. Sige. Pumasok si Aaron sa loob habang nakayakap pa rin ang kagandahan. Then, all of the sudden nakita niya ang kapatid niyang si Trisha. Mas lalong lumakas ang curiosity niya at tinanong niya, Trisha, bakit ka nandito? Walang dahilan. Walang boyfriend ang ate niya. At kilalang kilala niya ito. Kung hindi siya kasal, hindi siya makakasama ng isang kwarto sa sinumang lalaki. Kaya bakit siya nandito ng ganitong oras? Para mabiglo pa siya sa tag na suot ng ate niya. General Manager, nabasa ang name tag sa damit ng ate niya. Nag-utos din siya sa mga staff ng hotel. Maaaring ito ay pinili ba ng pamilya Dawson ang hotel na ito? Kaya ba pumunta dito ang kapatid niya? Ito ay dapat na. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pamilya ay magsisimula ng kanilang pagsabak sa industriya ng hospitality. Hindi masama. Maaari siyang makakuha ng libreng silid anumang oras. Haha. Tuwang-tuwa si Aaron. Bad mood na si Trisha. Ngayon, nang makita niyang lumabas ang kanyang kapatid na may kasamang isa pang babae, parang gusto niyang masusuka. Napaka-playboy ni Aaron. Bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae, dapat niya itong turuan. Paano siya naging ganito? Halika dito, mabangis na utos ni Trisha. Trisha, kung nandito ka, atin na ba itong hotel? Excited na tanong ni Aaron. Kabanata 434. Anong sabi mo? Anong hotel natin? Kumunat ang noo ni Trisha. Ano ang iniisip niya? Nagdelusyon ba siya? Trisha, don't lie to me. I'm your brother. Di himbang binili ng pamilya natin tong hotel na to. It has to be. Kung hindi, bakit ka pupunta sa hotel na busy ka na? Masayang sabi ni Aaron. Tuwang-tuwa siya. Hindi niya akalain na susurpresahin siya ng kanyang kadalasang mahigpit na kapatid. Ito ay mahusay. Tuwang-tuwa rin ang magandang babae na kasama ni Aaron. Hindi niya inaasahan na ganoon kayaman ang pamilya ng gwapong ito. Nakita na niya ito ngayon. Akala niya si Aaron ay isang rich pretty boy pero ngayon ay parang hindi na. Super yaman niya. Ito ay hindi masama sa lahat.
Siya ang magpapasaya sa kanya mamaya. Baka sakaling mapalapit siya sa mayamang gwapong batang ito. Masayang nag-isip ang magandang babae. Are you out of your mind? This hotel belongs to someone else, nakasimangot na sagot ni Trisha. Ilang kapatid siya. Hindi siya nakaimik. Haha. Bakit ka pa nagsisinungaling sa akin? Tumawa ng malakas si Aaron. Seryoso ba siya? Who's lying to you? Naging pipi ka ba sa panliligaw sa mga babae buong araw? Sabi ko binili ng iba. Napatitig si Trisha sa magandang babae sa yakap ng kapatid. Nagsalubong ang mga kilay niya na parang lubad. Sino? Pagtataka ni Aaron. Biglang naisip ni Trisha ang sinabi ni Mark kanina. Trisha, don't kid around. Kung hindi tayo bibili, anong gagawin mo dito? May tag ka pa nga ng general manager, nakakunot ang noo ni Aaron habang tinuturo. I'll tell you the truth. The hotel was bought out by Mark, the guy you offended last time. I came here to work for him, sagot ni Trisha. Kapatid niya si Aaron kaya hindi niya ito maitago sa kanya. Hindi niya akalain na sasaktan niya ulit si Mark. At kung gagawin niya, hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, sa huling pagkakataon na nagalit si Mark, nawasak niya ang buong pamilya Allen sa magdamag. Hindi kinaya ng pamilya Dawson ang ganitong uri ng galit. Niloloko mo ba ako? Kumunat ang noo ni Aaron at nawala sa mood. Kakasabi lang ni Trisha na si Mark ang bumili ng hotel. Paano kaya ito? Isa itong 5-star hotel. Bumibili ng kahit ano, kahit kailan. Sino siya sa akala ni Mark? Mas malala pa, sinabi ni Trisha na nagtatrabaho siya para kay Mark. Iyon ay mas natatawa. Paano naging posible para sa kanya na nagtatrabaho sa iba? Hindi ako nagbibiro. Pinili talaga ni Mark ang hotel, ulit ni Trisha at walang magawa. Hingal na hingal ang kagandahan sa mga bisig ni Aaron. Pinili ito ni Mark. Sino si Mark? Bakit hindi niya narinig ang tungkol sa kanya? Ang mukha ni Aaron ay naging kulay ube. Trisha, this really isn't funny. Paano mo ipapaliwanag ang pagpunta mo dito? Ano kayang sasabihin ni Trisha? Dapat ba niyang sabihin kay Aaron na siya ay nabuli at kailangang humingi ng tulong kay Mark? Sa tingin mo ba magsisinungaling ako sa'yo? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Trisha. Galit na galit si Aaron. Tunay nga, kilalang kilala niya ang kanyang kapatid. Sa tuwing may sinasabi siya, sinadya niya iyon. Ang hindi niya talaga kayang ibalot sa kanyang ulo ay, ano ang nangyayari? Bakit nagtatrabaho si Trisha para kay Mark? Napilitan ba siya? Ito ay dapat na. Trisha, tell me, pinilit ka ba ng bugger na si Mark na iyon na magtrabaho para sa kanya? Sabihin mo, may nakita ba siyang laban sa iyo? Yun ba? Nagsisimula ng lumubog ang puso ni Aaron. Ano ba, maaaring sinamantala siya ni Mark at kinuhanan pa siya ng litrato. Ganon din ang ginawa ni Aaron kay Frida. Ginamit ba ni Mark ang trick na iyon sa kanyang kapatid? Hindi, huwag ka na masyadong mag-isip. Ako. Hoy, Aaron, saan ka pupunta? Natakot si Trisha ngayon. Ano bang balak ni Aaron? Nakatakbo na si Aaron palabas at nagmamadaling hinabol siya ni Trisha. Nawala nang masabi ang dilag na nasa braso ni Aaron. Bakit siya naubusan? Natalo ba iyon sa Lincoln ngayon lang Mark? Yung bumili ng hotel. Napahawang ang bibig niya sa gulat. Mark, kayong dalawa, tumigil nga kayo dyan. Galit na lumabas si Aaron. Kumuha siya ng vase sa may pintuan at inihagis kay Mark. Tumabog ito sa mga piraso sa isang malakas na kalabog. Narinig ni Yolanda na kalalabas lang ng car park, ang kaguluhan at natapakan ang preno. Sumimangot si Mark. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita niya si Aaron na sumusunod sa kanya. Anong ginagawa niya? Mark, anong gagawin niya? May sinira ba siya? Malapit nang mawala si Yolanda. Ilang araw na siyang namamahala sa hotel na ito at ngayon ay may naninira dito. Maghintay ka dito. Pagkatapos, bumaba si Mark sa sasakyan. Nang marinig ang mga ingay sa labas, isang maliit na tao ang nagtipon sa pasukan ng hotel upang manood. Napakunot ang noo ni Mark kay Aaron. May death wish ba si Aaron? Mabuti pang hindi ka na lumayo. Lumapit si Aaron at hinawakan si Mark sa kwelyo niya. Tinakot mo ba ang kapatid ko na magtatrabaho ka? Di ba? May ginawa ka ba sa kanya? Papatay na sana ng tao si Aaron.
Bagamat karaniwang sinasaktan siya ni Trisha, iginagalang niya ito ng husto. Pero ngayon, pinagbantaan siya ni Mark. Walang ibang paraan, bakit pa siya magpapakumbaba na pumunta dito at maging isang walang kwentang general manager. Galit ka ba? Bakit ko naman tatantanan ang kapatid mo? Hindi gumalaw si Mark. Alam niya sa puso niya na kung gugustuhin niya ay madali niyang masusupol si Aaron. Tutal, hindi man lang marunong lumaban ang batang ito. Gusto mo pa bang tanggihan? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Inihampas ni Aaron ang kamao sa kanya, pero paano niya kaya nataman si Mark? Itinaas ni Mark ang kanyang paa at pinigilan. Pakiramdam ni Aaron ay parang sisabog ang tiyan niya. Niyakap niya ito at napasigaw. Magsusuka na sana siya. Seeing your little brother's Trisha, I'm not going to argue with you. Ilabas mo si Trisha dito at harapin ang vase na kababasag mo lang. Malamig na titig na sabi ni Mark. Ikaw, anong sabi mo? Tumayo si Aaron at sumigaw, inutusan mo ba ako? Sino ka sa tingin mo? Isang kargada ng toro. Tumahimik ka, Aaron. Agad na tumakbo palabas si Trisha, nasa tiyan ang puso. Nag-away ba si Aaron kay Mark? Trisha, huwag kang mag-alala. Ngayong araw, tatayo ako para sa iyo at papatayin ang tanga. Itinaas ni Aaron ang kanyang paa para sipain si Mark. Umunat ang noo ni Mark at sinampal siya bago pa siya makakontak. Snap! Namanhid ang mukha ni Aaron at bumagsak siya sa lupa. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Mark. Huwag kang lumaban, huminto ka, nag-aalalang sigaw ni Trisha. Pakiusap huwag mong patulan ang kapatid ko. Napatingin si Mark kay Trisha. Aaron, bumangon ka at humingi ng tawad kay Mark. Udyok ni Trisha sabay hila kay Aaron. Galit na galit si Aaron at nginisyan, ako. Mag-sorry ka sa kanya. No way. Hindi ko rin tatanggapin, bulalas ni Mark habang nagkibit-balikat. Hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Nabalisa si Trisha at agad na sinampal si Aaron, anak, shush. Naririnig mo ba ako? Not another word. Nakita ni Aaron na itinuro niya ang sarili niya at napatigil siya sa pamimilipit. Humingi ng tawad. Saway ni Trisha. Sa sobrang hinanakit ni Aaron ay muntik na siyang umiyak. Trisha, siya ba? Hindi. Narinig mo ba ako? Paumanhin. Ngayon na, nag-aalala na si Trisha. Kung nagalit si Mark, tapos na ang pamilya Dawson. Umiling si Aaron. Imposible naman. Paano siya hihingi ng tawad kay Mark? Hindi mo ba ako narinig? Nag-aalalang lumapit sa kanya si Trisha. Aaron, kung hindi ka humingi ng tawad, tapos na ang pamilya natin. Balisan mo. Done for. Trisha, are you joking? Paano niya, of all people, finish of our family? Sabi ni Aaron at puno ng panunuya ang boses. Aaminin niyang makapangyarihan si Mark, ngunit hindi rin madaling harapin ang pamilya Dawson. Iyon ang naisip niya. Oo. Hindi mo ba narinig na nawasak ang pamilya Allen? Ang dami lang nasabi ni Trisha. Nahuli si Aaron sa pakikipag-flirt sa mga babae kaya hindi na siya nakisabay sa balita. Ano, ang pamilya Allen? Naghihinalang tanong ni Aaron. Hanapin mo, sabi ni Trisha. Kinuha ni Aaron ang kanyang telepono, binuksan ang social media app at wala siyang nakita. Habang nag-scroll pababa, nakita niya ang post ng isang kaibigan na nagsasabing, ngayon, wala na ang pamilya Allen at naka-off ang lahat ng sign sa kanilang mga negosyo. Sino ang gumawa nito? Nawala nang masabi si Aaron. Paano ito nangyari? Si Mark ba ang may gawa nito? Tila naalala niya na kagabi nang ibinahagi ni Trisha sa grupo ng pamilya na nawasak ang pamilya Allen, hindi man lang niya itinuring na bahagi ng Grade 4 ang mga Allen. Akala niya ay isang maliit na pamilya lamang sila. Paano kung sila ay nawasak? Gayunpaman, ngayon. Si Aaron ay nabigla. Humihingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Gusto mo bang mapuksa tayo sa balat ng lupa? Masyadong nabalisa si Trisha. Masyadong walang ingat si Aaron. Napatingin si Aaron kay Mark. Sa sandaling ito, hindi siya makapagsalita. May lakas talaga si Mark para sirain ang pamilya Allen. Paano kaya iyon? Kabanata 435. Nakaramdam si Aaron ng hindi pagkakaunawaan ngunit pagkatapos ay natakot din siya. Ano ang ginawa niya? Yes, I'm sorry. Nag-aalangan na sabi ni Aaron. Nakaramdam siya ng hiya at higit sa lahat, desperado siya. Tadyakan ba siya ni Mark sa buong buhay niya?
Hindi niya matanggap. Yun lang. Tiningnan siya ni Mark nang walang pakialam. Nanginginig si Aaron. Nag-aalala si Trisha. I'm sorry, alam talaga ng kapatid ko na mali siya. Natakot siya sa sinabi ni Mark. Ano ang ibig niyang sabihin? I'm not very generous, so give me a reason to let him go, sabi ni Mark. Natigilan si Trisha. Isang dahilan. Anong klaseng dahilan? Bakit hiniling sa kanya ni Mark na gawin ito? I'll give you a day to think about it, dagdag ni Mark at sumakay sa kotse. Umalis si Yolanda kasama si Mark. Trisha, tawag ni Aaron sa kanya. Labis na ang sama ng loob ni Trisha. Kasalanan mo ang lahat. How was I to know he's so powerful na kaya niyang sirain ang pamilya Allen? Tell me, how did he destroy them? Pakiramdam ni Aaron ay nasa bangungot siya. Ito ay masyadong hindi totoo. Hindi niya maisip kung ano ang maaaring gawin ni Mark sa kanila. Sampal. Tinampal ni Trisha ang kapatid niya. Inawakan ni Aaron ang pisngi niya at bamulong, Trisha. Let me tell you, from now on, if you provoke Mark again, I'll drive you out. At saka, kung maglakas loob kang sabihin kahit kanino ang tungkol kay Mark at sa pamilyang Allen, makikita mo kung paano kita haharapin. Pumasok si Trisha sa hotel. Ano ang dapat niyang gawin? Isang araw lang ang binigay ni Mark sa kanya. Ano kayang dahilan ang maisip niya? Dapat ba siyang magpatuloy sa pagtatrabaho para kay Mark sa susunod na 5 taon? Mawawala siya noon. Ngunit ano pang dahilan ang mahahanap niya? Ano pa ang naroon? Hey, Trisha, patuloy na pagtingin ni Aaron sa phone niya. Habang tinitignan niya ito, mas lalo siyang natulala. Ano pa kaya ang tinatago ni Mark? Nanginginig siya, hindi alam ang gagawin. Takto namang lumabas sa kanya ang magandang babae na dapat ay mag-check-in sa kanya. Mahal, ang taong ngayon lang. Huwag mo siyang banggitin sa harap ko. Galit na galit si Aaron. But is he very powerful? His name's Mark Orleans, right? What's this Orleans family about? There's no powerful Orleans family in this country, sabi ng dilag na kumikinang ang mga mata. Kung makapangyarihan at mayaman si Mark, dapat niyang hanapin siya. Sigurado siyang mapapasukin niya ang puso nito, at marahil ang wallet nito. Tinampal siya ni Aaron sa mukha. I told you to stop talking about him, galit na galit ni Aaron. Tinakpin ng babae ang mukha at nataranta. Bakit ka galit sa akin? Umakyat si Aaron para hanapin ang kapatid ngunit hindi siya pinansin ni Trisha. Wala siyang choice kundi umalis mag-isa. Naisip niya, ano ang mangyayari sa kapatid ko? Iminumungkahi ba ni Mark na patulugin siya ng kapatid ko? Sa pag-iisip, si Aaron ay nagalit ng husto na siya ay susuka ng dugo. Habang papalis na sana siya ay may kotseng hamarang sa kanya bago siya makarating sa entrance. Tumangala si Aaron at nakita niyang isa siyang kagandahan. How charming talaga. Oo, si Cheryl ang nasa likod ng manibela. Tinusubukan niyang alamin kung sino ang some heiress sa pamilya Allen, kaya ang pinakahalatang hakbang ay pumunta sa hotel na ito. Bilang miyembro ng isa sa Grade 4 na pamilya, may obligasyon siyang alamin kung sino ang taong ito. Kung hindi, kung siya o sino man mula sa pamilya Champ ay nasaktan siya sa hinaharap, sila ay mapupunta sa mga yapot ng pamilya Allen. Si Aaron, na nawalan ng pagkakataon sa magandang pagkakataon, ay nagkaroon ng ideya nang makakita siya ng kaakit-akit na babae. Ibinaba niya ang bintana at sinabing, Hey, babe, hayaan mo akong magpakain sa iyo. Nandyan ang hotel kung saan ang ate ko ang general manager. Unong tagapamahala, nagulat si Cheryl. Yolanda ba? Noong huling pumunta dito si Cheryl, nakita niya ito. Gayunpaman, mukhang hindi iyon ang kaso. Kakaiba ba na kamukha ni Trisha ang lalaking ito? Ano ang nangyayari? Bakit dito nagtatrabaho si Trisha bilang general manager? Trisha Dawson ng kapatid mo, right? Tanong ni Cheryl. Oo, kilala mo ba siya? Tuwang-tuwa si Aaron. Kung kaibigan ng kapatid niya ang magandang babae, hindi ba mas madali iyon? Yes, I do. Tara na doon at kumain na tayo. Sa akin na, sabi ni Cheryl. Sige, natawa si Aaron sa sarili. Ito ay magiging masaya. Nagmaneho silang dalawa sa malapit na restaurant at nakahanap ng private lounge na mauupuan. Bakit gustong pamahalaan ng ate mo ang hotel na ito at sino ang nagtanong sa kanya na gawin ito?
Tanong ni Cheryl dahil napakahalaga nito sa kanya. Dahil ang hotel ay nakuha na muli, ang bagong boss sa likod nito ay dapat na siyang sumire sa pamilya Allen. Pagkatapos, kung mahahanap niya ang amo na ito, mahahanap niya ang taong iyon. Ayaw mo bang malaman? Tumawa si Aaron. Ito ba ay isang interogasyon? Nagtatanong ulit tungkol kay Mark. Napayuko si Aaron. Paano magiging mas magaling si Mark sa mga babae kaysa sa kanya? Siyempre, hindi niya sasabihin ng malakas kung sakaling ang magandang babaeng ito ang nagkusa na habulin si Mark. Hindi niya magawa. Hindi niya dapat hayaang mangyari ang ganoong bagay. Nagseselo si Aaron. Oo, gusto kong malaman. So pwede mo bang sabihin sa akin? Pagtataka ni Cheryl. Babe, anong pangalan mo? Umiti si Aaron at tumingin kay Cheryl. She was so gorgeous, how could such beauty exist? Cheryl Champ, matapat na sagot ni Cheryl. Ano? Yung moldite ng asawang si Cheryl Champ. Biglang nawala ng interes si Aaron. Siya ay. Una sa lahat, hindi niya kayang saktan ang pamilya Champ, isa sa mga miyembro ng Grade 4 na pamilya. Higit pa rito, ang lahat ng kanyang asawa mula sa lahat ng kanyang mga nakaraang kasal ay namatay. Tinong maglalakas loob na makipaglaro sa kanya? Itataya ba ni Aaron ang kanyang buhay? Kumunat ang noo ni Cheryl at sinabing, oo, ako yan. Biglang may naisip si Aaron. Dahil napakagaling ni Cheryl sa pagmumura sa mga tauhan niya, baka pwede niya itong ipakilala kay Mark at isumpa siya hanggang kamatayan. Hey, ito ay isang magandang ideya. I can't tell you. Sabi ng kapatid ko, napakalakas daw ng amo niya. Napangiti si Aaron sa naisip. Ito ay tunay na awa bagaman na ang isang magandang babae ay isinumpa rin. Kung gayon, mas mabuting ibigay siya kay Mark. Nakangusong tumayo si Cheryl. Kumuha siya ng $30,000 na pera at handa nang umalis pagkatapos mabayaran ang bayarin. Teka, tumayo si Aaron at pinigilan siya. Anong problema? Pagtataka ni Cheryl. Maaari kang magtanong sa isang tao at dapat niyang sabihin sa iyo, alok ni Aaron. WHO. Pumunta ka sa Ocean City at hanapin ang Hotel Luna. Tanungin mo ang amo. Sasabihin niya sa iyo, ngunit hindi mo ito narinig mula sa akin, seryosong sabi ni Aaron. Hindi ito biro. Kapag nalaman ito ni Mark, mababaliw siya. Sige. Pagkatapos nun, nag-walk out si Cheryl. Ngumisi si Aaron at sinabing, Mark, I found you a beauty. Bahala na kung hulihin mo siya. Pumasok si Cheryl sa kotse, pinakinggan ang sinabi ni Aaron at agad na tinungo ang Hotel Luna. Dapat niyang malaman ng taong sumire sa pamilya Allen. Bumalik si Lilibeth at sinabi kay Liza ang balita. Namangha si Liza. Lilibeth, anong sabi mo? Ibinigay ni Mark ang lahat ng negosyo ng pamilya Allen sa iyo. Hindi niya alam na nawasak ang pamilya Allen ngunit tiyak na alam niya kung sino sila. Ngayon, nabigyan na ba ni Mark si Lilibeth ng ganoong kalaking pamilya? Yes, Mom. Plano kong ipagpatuloy ang pagiging assassin. Ikaw dapat ang bahala sa lahat ng bagay mula sa pamilyang ito. Pagbalik ni Lilibeth, tumanggap na siya ng ibang trabaho on the way. Dapat niyang ipilit ang sarili niya. Kailangan niyang maging pinakamahusay. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Liza. Takaibuturan, tinutulan niya ito. Pagkatapos ng lahat, kinasusuklaman niya si Mark, at wala siyang gusto mula sa kanya. Gayunpaman, ito ay isang gininto ang pagkakataon na gustong sakupin ni Liza. Kung kinuha niya ang pamilya Allen, hindi ba siya magiging mas ligtas? Nay, pagmamakaawa ni Lilibeth. Okay, tumango si Liza. Kailangan niyang pumayag. Nakahinga ng maluwag si Lilibeth. Matapos niyang maingat na sabihin kay Liza ang lahat ng bagay tungkol sa pamilya Allen, tumango si Liza bilang malinaw. Siya ay nagpatakbo ng isang kumpanya noon, paanong hindi niya alam. Umalis si Liza para kunin ang mga negosyo ng pamilya Allen. Medyo komplikado ang prosesong ito at hindi maaayos sa loob ng isang araw o dalawa. Ipinagpatuloy ni Lilibeth ang kanyang mga gawain bilang isang assassin. Ang trabahong natanggap niya ay kakabalik lang ni Mark at pumunta si Yolanda sa plaza. Si Mark ay bumalik ng mag-isa dahil gusto niyang makipag-spark kay Leona at makakuha ng ilang mga payo mula sa kanya. Kung tutusin, baka kailangan na niyang harapin si Brian. Kailangan niyang paghandaan ito ng maaga.
Ilang araw na niyang hindi nakikita si Leona. Na-miss niya siya. Napangiti si Mark at inisip ang magandang mukha ni Leona. Ito ay isang kahangahangang tanawin. Gayunpaman, nang malapit na siya sa pasukan ng hotel, isang babae ang bumangga sa kanya. Si Brenda iyon. May mga litrato pa rin siya sa pag-aari ni Mark. Dapat niyang bawiin ang mga ito. Hoy, bigyan mo ako ng mga litrato ko. Inaila ni Brenda si Mark. Ilang araw na niya itong hinihintay ngunit hindi na pumasok si Mark para sa mga klase. Napakawastra, naisip niya. Sumimangot si Mark. Pakawalan. Ang paipong babaeng ito ay nagpakita na naman. Pero by this time, dumating na si Cheryl. Akala niya pamilyar ang pangalang Hotel Luna. Forget what they doing, keep on doing.